Yung baka namin mga kaprobinsya na malapit ang mga anak, oh, dito namin nilagay para hindi siya guluhin sa ating mga maliliit na baka. Lumidi sa kanya yung mga baka natin na mga maliliit, yung dalawa na lalaki, si Bitas Junior at si Bitas Puti. Kagabi nga hindi namin alam kung nakadidi pa sa kanya yung mga baka natin, kasi andun lang nakaabang sa kanya, nagkatabi silang natulog. Ngayong umaga lang namin nilipat dito yung ating baka na malapit ng mga anak. Nung tinicheck natin sa mga nakarang araw, may gatas na po yung didi niya. At lagpas na sa 9 na buwan mula sa pag-iay natin sa kanya. So sa tingin namin, malapit na itong mga anak. May bago sa dito. Wah. Kasi naglibor na daw gini ba? Kami yung gatas, oh. Kaya delikado pag ano natin siya ilagay malapit sa ating mga malilit na baka. Hindi makadidi yung anak niya, hindi makadidi ng colostrum, at yun po ang pinaka-importante. Marami na siyang gatas, so ilang araw na lang yung kulang mga anak na to. At yung dito, oh, lupyak na kayo. Ito yung mga palatandaan sa mga karaan ba na pag pumayat yung andito, malapit na daw yung mga anak. Good luck sa ating baka. White Brahman yung sibilya na ginamit natin. Hindi mo pakala yung baka natin, oh. Nanibago lang siguro siya dito, or masakit na yung tiyan niya. Yung mga kalabaw namin dito, si Bugoy at si Paloma, andito lang, binigyan ng kumpay. Hindi na po sila napastol. At napapansin po natin sa ating kalabaw na si Bugoy, mga kaprobinsya, maliit lang yung kain niya, napakadali niyang mabusog. Napier ang ibigay namin sa kanya. Tapos si Paloma andito, hindi niya kinain yung mga matitigas, oh, na napier. Pero kung dahon ng tubo yung ibigay sa kanya, mga kaprobinsya, walang matira. Malakas niyang kumain. Mas napakadali pang magsawa ng tubo si Jean. Kaya si Jean pinasol namin doon. Nung tubo pa yung binigay sa kanila, malakas lang kumain si Jean sa unang beses. Pero pag isang linggo, puro dahon ng tubo yung ibigay, apakan lang ni Jean yung mga tubo na ibigay sa kanya. 3 buwan na po ito, mga kaprobinsya, mula sa pag-iay sa kanya. Sana po buntis siya, or sana positive po next month, ipa-check natin. At sana positive na yung magiging resulta, or ma-declare na po ng technician. Humiga to pag himas-himasin. Excited po tayo sa resulta sa ating mga alaga dito, mga kaprobinsya, lalo na pag maging positive yung resulta sa ating mga alaga. Dalawa po sa ating mga kalabaw dito ang pinaiay po natin, at kung sakaling mabuntis sila, swerte tayo. Wala pang nagpaiay ng kalabaw dito sa amin, ako pa lang. So sana mag-success tayo sa ating mga alaga. Dito sa amin, mga kaprobinsya, bihira lang yung mga kalabaw na mga buffalo. Tulad sa ating kalabaw dyan na si Paloma at ni Paula. Si Palo, bihira lang yung mga ganyan dito. Kadalasan po sa mga kalabaw dito, katulad lang ni Bugoy at ni Rambo, katulad ni Jean. Kaya sinadya natin na pinaiay yung mga babae natin kalabaw. Pero mas maganda po magpaiay ng kalabaw yung nakapanganak na, or nakaanak na isang bisis, or inahin na ba. Mahirap daw i-iay yung kalabaw na dumalaga pa lang.
yung mga baboy natin dito mga kaprobinsya, malapit na natin sila maibinta. 10 po yung baboy natin dito. Hintay lang tayo mga next week siguro. Dispatch na natin sila. Ngayon po, hindi na namin sila hinaluan ng tahok. Dati, hinaluan natin para bumagal sila ng konti sa paglaki. Para makahabol sana tayo sa mataas na presyo. Pero sa tingin po natin ngayon dito, mukhang malabo na po na tumaas yung presyo ng baboy. So ngayon po, yung bitahan ng baboy dito sa amin, bracket po ang sistema ng mga komprador. Pag umabot ng 80 kilos to 100, 80 to 100, yung presyo nila nasa 160 per kilo. Pero kung 70 to 80, nasa 165. Tapos kung 50 to 60, yung presyo nila nasa 150 per kilo. So kailangan po na umabot sila ng 1 kilos bawat isa para medyo mataas ng kunti yung presyo ng baboy. Sa mga nakaraang araw po may kinilo tayo dito, dalawa. Yung pinakamaliit, yan po, nasa kuan lang, 68 kilos. Tapos yung nasa katamtamang laki, nasa 72. So sa tingin namin dito, yung pinakamalaki dito, nasa 80 kilos po yung pinakamalaki. Yung ganito kalaki, oh. 80 kilos po yung estimate natin. Hintayin natin na umabot ng 70 plus yung isa. Isang linggo mula ngayon, sigurado po tayo na umabot na yan ng mga 75 to 80 kilos yung pinakamaliit. So pag umabot pa sila ng mga isang linggo mula ngayon mga kaprobinsya, yung iba dito nasa mga 80 plus na. Saka natin sila ibinta. Mataas man or mababa yung presyo, no choice po tayo. Basta may nakaputulod pa, walang problema. Or may buyer. Sa ngayon, maraming baboy. Hindi nga tumaas ang gusto yung baboy na panglitsunin. Nasa katamtaman lang yung presyo. Hindi masyadong mataas. Dahil sa dami ng baboy. Maraming nag-alaga ng baboy ngayon. Hindi katulad last year na yung ibang lugar tinamaan pa ng ESF. So kulang sila sa baboy. Ngayon po marami na. Sabi po nila kung walang buyer na galing Iloilo, hindi po tumaas ng gusto yung baboy. Kung taga rito lang sa amin yung mga buyer ng baboy, isa yan sa mga dahilan kung bakit mura. Kasi maraming baboy at hindi po marami yung kailangan nila, hindi volume. Hindi katulad pag galing sa ibang probinsya yung mga buyer, nangailangan sila ng maraming baboy. So tumaas yung presyo. Yung baboy natin palitsunin to, oh. Mabilis lumaki mga kaprobinsya. Kung mataas pa siguro yung presyo ng baboy ngayon, ay binta na natin to. Kasi kahit mahal, habulin nila. Kahit mataas yung presyo. Yung andito, 10 heads. Pero magpili tayo dito ng mga babae. 2 to 4 heads yung piliin natin. So kung sakaling maibinta natin sila, nasa 6 lang yung maibinta natin. Shout out muna sa ating mga silent viewers. Shout out kay Sir RCC. Shout out kay Sir Marcos Aliga. Shout out kay Bert Mila. Shout out kay Ma'am LV Moico. Sa mga hindi ko po na-mention, shout out po sa inyong lahat. Yung ating alaga na si Palo, oh. Dati po sinasabi natin na pag mag-edad yung kalabaw, manuwag po. At may nag-comment po sa ating video, sabi niya po, bakit daw tayo palaging manuwag. Hindi daw ganun yung hayop. Base lang po sa aming experience dito kay Palo. Si Palo po, habang lumaki yung katawan niya, habang nagkaedad siya, unti-unting nagbago yung kanyang ugali. Para naging matapang ba. Dati hindi ako matakot sa kanyang sumakay. Ngayon, nakakatakot na. At may mga kapitbahay din kami dito na nag-alaga din ng kalabaw. Yun din ang sabi nila.
pag malaki na at saka maedad yung kalabaw, delikado na daw. Kaya yung mga kalabaw nila, ibininta na nila. Yung isa naming kapitbahay, muntik na siyang matamaan sa sungay. Kaya ang masasabi ko lang, kung may mga alaga tayo, kahit gaano pa yan kabait, hindi lang tayo dapat magkumpiyansa. Baka sa sobra nating kumpiyansa, kasi mabait sila, masungayan tayo ba? Kasi hindi po natin alam kung ano yung nasa isip nila. Disclaimer lang mga kaprobinsya, ang sinasabi natin dito, base lang po yan sa ating experience, sa ating pag-alaga ng kalabaw. At saka base din yan sa sinasabi sa ating mga kapitbahay dito. Kasi may mga kapitbahay din kami dito na may mga malaking kalabaw dati. Yung isa, parang natakot na siyang mag-alaga ng lalaking kalabaw. Gusto daw niyang alagaan yung babae lang. Kasi yung babae, hindi po ganun ka-agresibo ng lalaking kalabaw. Experience po natin dati nung nagbakiro tayo ng kalabaw. Nagsungaya yung kalabaw namin. Nag-away sila. Napakahirap pigilan. Kasi mga malaki po sila. At matapang. Basta nasa insakto edad na. At saka malaki na yung katawan. Yung isa nating baka dito mga kaprobinsya, yung galing sa Dululbaco, sa mga nakaraan po, may pumunta dito para magpakasta. Pero hindi siya kumasta. Hindi siya katulad sa mga baka na native na napaka-agresibo po. Noong una, nakakasta siya na isang round lang. Pero kahapon, nung may pumunta dito, hindi niya nakastahan yung baka. Akala po namin na napag-agresibo niya mga kaprobinsya. Kasi nung medyo maliit pa siya, palagi niyang nilabas yung kanyang ari. Pero nagbago lang. Nawala yung kanyang pag-agresibo. Instant na may pamili kami ng tinapay, wala, napunta lang sa wala. At yung mga maliliit nating baka mga kaprobinsya, ando na. Okay lang kung andyan sila. So yung tatlo lang. Yung ating Red Brahma na babae, yung maliit, dati hindi pa yan sumasama sa ating mga baka ng mga lalaki. Ngayon sumasama na siya. Ang hindi sumama sa kanila, si Bibing lang. Tamad ng kunti yung baka na yan. Tingnan natin kung kumain pa sa feeds na ibinigay sa ating mga kasama dito. Palagi na po siyang binigyan ang feeds na may halong kupramel at saka tahop. Kasi may available na po sa tindahan na mga kupramel. Yan po ang ating Red Brahma, no? Wala nang karaan ba? Binigyan din siya ng kumpay. Kumain daw ng feeds na may halong kupramel. Pwede na iwalay. O hindi na sana tayo maawa sa kanya. Lakas na pisang kumain. Good girl. Binigyan siya ng kumpay para hindi lumabas ba? Para hindi na maghasik ng lagim dun sa labas. Hindi niya pangunahan yung mga maliliit nating baka. Siya po yung leader pag nasa labas siya. Pero pag nasa loob siya, hindi siya lumabas, yung magiging leader sa ating mga maliliit na baka, yung kulay puti nating baka, ano doon, pumunta doon sa kabila. Seryoso na siya kung una ba? Mature na. Four months na po ngayon yung baka natin. Pag tingin natin mga kaprobinsya na napakalakas na niyang kumain ng kumpay or maasahan na, iwalay natin siya para makapahinga yung nanay niya, maka-recover ba, hindi mamayat ng gusto. Yung mga maliit nating baka, sa daming napier dyan, may mga bagong sibol pa lang, pero yung niyog pa natin ang pinakain nila. Yung isa andun sa kabilang puno ng niyog, yung isa pinagtulungan nila yung isang puno. Muna ibaka yun ba, hayop is ya. Pwede sila pumunta dyan
Tapos doon pa sila sa niyog. Tapos yung isang maliit mga kaprobinsya, parang gaya-gaya lang yung ginawa niya. Ginaya niya yung isa na kumain ng niyog. Siya din, kumain din siya. Kumain ng dahon ng niyog. Kaya naging bansot yung isa nating niyog doon. Oh. Pag makalabas din yung kambing natin, yun din ang pinunterya. Kahit marami pang napier. Pero marami-rami na po yung niyog natin dito natatanim. Nabuhay kasama sa ating mga napier. Yan po ang resulta mga kaprobinsya, basta walang bakod yung alaga natin. Yung mga napier na kakasibol pa lang, diyan sila kumakain kasi napakalambot po yan. Buti na lang si Bebeng hindi lumabas kasi malakas siyang kumain. Ano, yung iba nating alagaan dito, yung baka nakasahan na, si Paula nakasahan, si Gina AI, yung pulang baka manak sa katapusan ng Marso siguro. Kung sakaling mabuntis lahat yung nakasahan ngayon mga kaprobinsya, next year makabinta naman tayo. Kumusta daw? Wala si Jen? Si Jen po napaiay na po namin. Iba po si Jen maglandi mga kaprobinsya, hindi magingay. Napansin lang namin na may lumabas sa kanyang ari. Naglandi na pala siya. Tagayan mo ng kumpay. Saan ka, Jen? Ay, pida-pida. Atras. Umitim yung kulay ni Jen mga kaprobinsya, oh. Yung balat niya umitim. Hindi siya ganyan dati. Kaya pala medyo malaki si Jen. Hindi siya pure native. Nung nabili natin si Jen dati, napakalit lang niya. 21,500 yung bili natin. Tapos sa mga panahon na yan, yung presyo na yan, mahal na. Pero ngayon, pag makabili tayo ng bagong walay tapos magandang klase, wala na. Sobrang mahal na. Balik ka dito. Pinakita lang niya yung kanyang ari. Basta wala akong gaulag. Basta dahil manabdos ko. Ito. Ako na. At hindi na siya masyadong payat. Katulad nung may anak pa siya. Good girl. Napapansin namin sa kanya mga kaprobinsya, habang nagkaroon siya ng anak, palaki na palaki yung kanyang katawan. Yan. Sana po hindi na siya maglandi. Sana buntis na siya. Para makita naman natin yung resulta ng AI, kung anong yung itsura. Si Batita yung kanyang anak mga kaprobinsya, pinalagaan namin. Yung kapitbahay lang namin yung nakalaga. Tapos kung makawala, umuwi dito. Alam lang niya kung saan siya galing. Tapos mag-ingay. 2 beses po yung nakawala. At dito lang siya pumunta. Hinahanap niya yung mga kasama niya yung kalabaw dito. Kaibigan po niya si Paloma at si Rambo dati. Yung isa natin baka, yung pula, si Limer po yung nakakasa sa kanya. Excited po kami dito kung ano yung magiging resulta sa ating mga alaga dito na nakasahan ni Limer. Yung baka na yan, hindi po yan masyadong native. Upgraded na po yan. Sana kumana kay Limer yung itsura ng kanyang anak. O pag-gawal sa Marites dong? Wala pag-gawal sa Marites? Malapit niya maglandi kasi nasa insaktong edad na yan. Mag-2 taon yan ngayong July. Enero na po ngayon. Yung baka natin na isa mga kaprobinsya mahinang kumain. Yan. Isa katulad sa ating kalabaw na si Paloma. Hindi yan kumain ng dahon ng tubo. Pagbigyan siya ng dahon ng tubo, apakan lang. Kaya pag magbigay kami ng tubo sa aming mga alaga dito, yung dahon, siya, special siya. Napier yung sa kanya. May kaibigan si pare doon
na gusto daw mag-alaga ng baka. Sabi ko baka magsawa lang. Huwag yung gaya-gaya lang. Mahirap pag magpaalaga tayo ng baka tapos yung nag-alaga hindi marunong ba, gaya-gaya lang. Hindi yan pwede. Lalo na pag bibili tayo ng baka mga kaprobinsya na pang-alagain, kahit native lang, napakamahal. Kailangan pa nating alagaan ng mga isang taon bago natin mabawi yung kapital. Pero dito sa atin ngayon na may mga babaeng baka tayo, pwede lang yung mga anak, yung paalagaan natin sa kanila. Kung sakaling may magka-interesado, tapos yung marunong din mag-alaga or may experience sa pag-alaga ng baka. Katulad ni Pare. Si Pare, marami siyang alaga doon. Pero kadalasan po sa kanya mga alaga, mga native lang. Pinayuhan po natin siya na ibenta yung mga native. Bumili ng kahit isa lang na hybrid na magandang klase. Kasi mas mahal ibenta yung hybrid compare sa native. Pero palagi naman hindi naman ginawa, sa kanya na yon. Wala na tayong dyan. Pero may isa siyang baka na ilagaan doon, yung anak ni Bitas. Baka ma-upgrade na yung mga baka niya sa sunod na mga taon pag marunong na yung kumasta. Pero bata pa yon, nasa mga 5 buwan pa or 6. Hindi ko pa napuntahan. Sabi niya namayat daw ng konti mula nang nawalay sa nanay yung baka na pinadala natin sa kanya. Itong si Paula, hindi namin binigyan ng maraming kupramel kasi pag tuduhan sa pagbigay ng kupramel, napakalakas siya kumain at tumaba siya ng husto. At babae po siya, for breeding purposes po. Baka hindi siya mabuntis or hindi maglandi pag sobrang taba. Kaya kinontrol lang yung pagbigay sa kanya ng kupramel. Ahalay mo ron. Aha bro. Bango. Walo. Nagbuol. Nagbuol ko pa. Fight. Lagi na mukha ako dito kung tulog dito. Mga ito sa. Hindi tayo nag-iwan eh. Hoy. Busy. Iagin ako makinanudok ang jusa diyan nga wagi kasampit na uli. Dali kita gihapon kay inom ro nya kay saong. Inom mo ka kay ina. Gale kay nga palit nga mo agad po. Pinin mo. Kaya nga palit. Wala ka palit. Ako nga. Ako nga palit. Wala. Hindi lagi ka palit. Wala man napit wala hoda salang dala. Hindi lagi ka palit. Ako wala mo napit ato kay tapang ko no. Ya, ini dua mo palit. Hindi lagi palit ato ba. Kilo ka to pa dito dai. Hindi nga palit. Bisa ako ni grapes no. Pupunta. May rata si Pot. Okay na rin siya. Okay naman wala kayo. Magsagol. Magsagol na siya. Galing-galingat sa ba't ikaw kapalit. Sasay kapalit na ako. Ako kapalit. Buwa ang kwarta. Tingala ko kung sila bisihan lang gabi ibo. Gainom-inom may rin sila. Waya ako lang.
Tulad kita ko, paigam-igam ko. Hindi. Ano ba mapansin ba? Pogyot. Ay, wala. Mamawalit ng buhat ng bisinde. Pa, tuya-tuya lang. Para niya makita. Ano, kitaan ba? Eh, wala man. Basa mo yung sapit na mo ron. Ubo ko, ana. Wala, yun. Ay, tulog sila ito, gabi ibo, natulog ko ba? Ganun bisa yan yung tao. Nim na na yung Diyos. Anak, ay ba't yun? Namiya po yan, oh. Boy, boy. Lamig ko dito, guys. No? Lamig ko dito. Kira ka masunod na yung ato ba? Pati siya. Hindi kita kahanap para bito na na mo labik ay niya pagkabas na ro. Ilan lagi basta sa inom mo para di ba? Para ba na magpatusod ang linggo ba kapag sa kaon mo? Mga takot. Tago. Kung ano yung nagkaon? Dutag kaon niya kay di man dutag inom di man lang dutag inom kay daghan naman jud tabisto noon nga gatimba dag Dios. Sahil. Dire mo ilam gidangan mo. Ikaw gigilik kay na mo kay kamay na inom dire mo. Bahala sila diya. Labot. Palit ko bubuhat. Kapag tig aray do. Alam mo nagpalit ka na isudaan? Okay, di bang sugid. Huwag mo ko yung tagpapay. Oh. Abda nga lones. Ito, bilang kabuk 5 na ito kabuk chicken wing. Ano yung bunga ng talong gaya? Nagmas ha? Laot man. Wala spray. Pwede kaya. Di ulod. Banyak ulo. Kuha mo buat ito. Lunes buntag eh. Bago na utan mo. Pwede yan. Bubala akong sandali arap kong mabuwang ko. Dali ang buwan. Buhatang. Ito yung daro na mga so para yan eh. Asa lang magtapas ng goy? Yung kabalaw. Di trabaho ras mama ni mo. Kawawa to sila nga. Ay, sila mga bawal yaro. Ako sila mga gapo. Ang pagkailangan sa ila. Wala lagi siya. Wala kasi. Dagham ito nga lagi ka na grupo. Ano ko sa pito nga. Naman may ani. Hindi naman ito sa inyo nga dito pa. Ito rin dito at mo ba? Ang base. Ay, nas kaya ako nga danggan. Siro ka kanay. Ano sa pilong na. Sa. Yun yun. Ano nagikan dito. Kadang sila panunod eh. Pero ang sub nila ng plano na. Napasok sa una. Di anim yung una. Mapasulti ni Kirgapo na. Tapos mo lang pa. Di si Bahat. Lumayar kayo naman sa Tagalog. Tapos, inyaras na maglangas. Magtapo kayo na ng undang. Tapos na maglangas. Buyag rin na. Daom dong. Naro na pala mo ha. Yan yung minaro. Ha? Yan yung minaro. Gabi minarap mo ha. Minaro daw. Ang baw to daon. Naroon tayo mo siya.